Olivier. Yes, bastante. Yan, hello, good morning po, no. At may mga Protestant or sa iba na parang ano raw yung masasabi ko dun sa inom-inom challenge na nangyayari ngayon sa mga kabataan sa CFD. At gusto daw nilang makita sa akin na gayahin ko yung mga yan. Iba-iba kasi ng pamamaraan ang bawat Katoliko kung paano nila i-express ang aral ng simbahang Katolika. Sa akin kasi hindi ko kayang gawin yan eh. Well, hindi naman mali yung mag-inom ka. Ang mali, maglasing ka. Kaya lang sa akin kasi, prangkahan lang, kinoconsider ko rin yung nararamdaman ng ibang mga Katoliko. Kasi syempre baka may mga Katoliko na trauma sa alak dahil yung mga asawa lasenggo, or baka makita ako na mga bata na iniidolo ako, baka yan ang maging pananaw na okay lang naman ang mag-inom basta wag lang maglasing, baka pag-aralan nilang uminom. So dahil isa rin ako sa public influencer, public figure, hanggat maaari, ayokong nakikita kung humahawak ako ng alak. And isa pa doon is ayaw ng magulang ko ng ganyan. Yung magpo-post ako, magla-live ako nakikipag-inuman. Doon na alam ng parents ko na bago nila ako talaga ma-meet up is umiinom na ako ng alak. Pero ayaw ng parents ko pagdating sa inuman. So isa din yun kung bakit hindi ko rin siya kayang gawin. Pero on my personal opinion, hindi ko siya kayang gawin kasi public figure nga ako, debater din ako, and preacher ng simbahang Katolika. Baka kasi gayahin ako ng mga minor de edad, o kaya mas bata pa talaga sa inaasahan, or baka ma-inspired lalo yung mga lasenggo dyan na, di ba kaya nga, sabi nagsimula sa patikim-tikim hanggang sa ang bisyo ay lumalim. Ayokong maging dahilan para bigyan sila ng inspirasyon na tumikim ng alak. Hanggat maaari, much better na wag na lang uminom ng alak. Pero kung mataas naman yung control nyo, go lang, inom lang ng ilong. Hanggat may pang-inom, baka naman umiinom kayo, wala naman kayong pera, naubos na sa kakaalak, no? Ako kasi, even dito sa Manila, umiinom ako, pero nililibre ako ng mga kaibigan ko. Yan. Pero yung sabihin mo na ipopost ko sa social media na nakikipag-inuman ako, hindi ko siya talaga kayang gawin. Kasi para sa akin, mataas ang possibilities na baka gayahin ako ng mga kabataan, lalo na isa nga akong public figure. Pero sa kanila, kanya-kanya naman tayo ng strategy at ng way. Siguro hindi ko lang siya talaga gusto na gawin. Pero tandaan, ang pag-inom, dapat moderate lang, hindi sobra-sobra para hindi tayo malasing at maging kahihiyan sa kalsada. Iba-iba naman kasi yung strategy pagdating sa pag-inom ng alak. Halimbawa, si Father Darwin Kitgano umiinom ng beer, 'di ba? Pinapakita niya yung umiinom siya ng beer hindi naman dahil sa parang lasenggo siyang pare, kundi para maging aware ang mga tao na hindi porket makakita kayo ng Katolikong umiinom o nagdidiwang ng isang selebrasyon lasenggo na, 'di ba? Ganon din sila Jared, sila JB, no, yung ibang mga CFD na talagang lumalaklak na rin ng alak sa social media. Hindi naman nila ginagawa yan para sabihin ng mga lasenggo sila eh. Parang ina-aware lang nila na iba na ang mga kabataan ngayon. Talagang maraming kabataan ngayon ng marunong nang uminom ng alak. Malakas na nga uminom kahit minor de edad eh, 'di ba? Kumbaga, minor de edad pa lang may anak na, nakabuntis na. So iba na talaga ang panahon ngayon at iba ang view kung paano natin titignan ang pag-uugalit asal ng mga kabataan ngayon. Unlike before, talagang very conservative ngayon kasi napaka-liberated na ng bansang Pilipinas. Para sa kanila, normal na lang yung ganyan. Pero sa akin, hanggat maaari, kung kaya naman natin na wag na lang magpakita na umiinom, mas maganda yon kasi iba-iba tayo ng understanding, iba-iba tayo ng interpretations. Baka mamaya may mga lasenggo na
nagpipigil sa alak, biglang ma-inspire dun sa quotes na basta wag kang maglalasing, eh alam naman natin nagsisimula sa maliit na bagay ang pagkalulong sa bisyo, 'di ba? Diyan nagsisimula yan eh. O kaya may mga kabataan na, okay lang, basta hindi ako malasing, pwede palang uminom. So baka, mahook sila sa alak. Tandaan natin, ang isang bisyo, lumalalim at lumalala, nagsimula yan sa patikim-tikim. Nagsimula yan sa pagsubok-subok. So, yan yung iniisip ko lang din, bilang isang CFD, tapos public figure pa ako na, much better na kung iinuman ako, yung ako na lang, yung hindi naman kinakailangan pang ipangalandakan. Kumbaga, hindi naman sa sinasabi kong mali ang ginagawa ng mga CFD. Kumbaga, baka ma-mislead yung ibang mga tao, no, nagayahin din ako na, sabi ni Sanrio, okay lang naman kung dahan-dahan. Kasi dyan nagsisimula yung pagkalulong sa bisyo, yung patikim-tikim. Baka dyan nila kunin yung quotes na, okay lang uminom, basta wag lang tayo maglalasing. Hindi naman lahat kasi din ng tao malakas ang kontrol. Kaya kung pinipilit nyo akong mag-video ako na umiinom ng alak, hindi ko po yan kaya. Siguro pwede kapag may okasyon, kasama ko yung mga pinsan ko, ganun. Pwede, pero siya, hindi siya yung ako mag-isa, tas naka-uniform ako ng Catholic, hindi ko siya kaya. Ginagawa ko ang pag-inom pag may okasyon, pero yung for the content, hindi ko siya kayang gawin. Ako kasi, ang way ng pag-iinom ko is, halimbawa, to comfort people, diba? Just right now, meron akong friend, batchmate ko, meron siyang struggle sa buhay. So, wala siyang makausap. Ako lang yung talagang natatakbuhan niya pagdating sa mga advices. So, sinasamahan ko siya sa pain, sa struggles niya sa buhay. So, sabi niya sa akin, Sanrio, siya tayo. Sige, inom tayo. Doon siya nag-open up sa akin. Yan, umiinom ako pag ganyan. Or, yung mga barkada kung gusto kong akayin sa loob ng simbahan. Yan, nagpapaluwal muna ako dyan. Tara siya tayo kasi hindi mo pwedeng akayin sa loob ng simbahan ang mga taong hindi naman taong simbahan. Syempre, sasakyan mo yung galaw, pag-aaralan mo yung galaw. Ang pag-inom ko ng alak, lagi yang may intensyon. Hindi ako umiinom ng alak dahil lang sa gusto ko lang. Hindi, lagi siyang may intensyon. Halimbawa, kasama ko yung mga relatives ko, katulad nung namatay yung mother ko. And I want my relatives to be happy, na maging magaan ang pagtanggap sa kamatayan ng aking ina. So, anong ginawa ko? Nakapag-inuman ako sa kanila. No, parang kahit papaano, ayoko maramdaman nyo yung sobrang lungkot. Ang gusto ko maramdaman nyo, matanggap nyo. Gumagawa ako lagi ng way para maging makabuluhan ako sa buhay ng ibang tao. Kaya, sa akin, pagdating sa alak, hindi naman masama uminom. Nakadepende yan sa dahilan mo, sa purposes mo. Kasi ako talaga, kapag lasing ako, inaamin ko yan, lasing ako. Tsaka sinasabi ko yan kay mami, sa mami ko, pinapagalitan ako yan, umiiyak nga ako dyan eh. Nag-inom ka, sino may sabing mag-inom ka, sino may sabing maglasing ka. Talagang hindi ako kinakausap ni mami. Kaya ang ginagawa ko, talagang bumabawi ako kay mami. Doon na alam ni mami, talagang umiinom ako ng alak. Pero, ang ginagawa nila mami sa kanila daddy, kinokontrol ako sa pag-inom. Kasi syempre nakasanayan ko siya, nakalakihan ko siya. Kumbaga umiinom ako ng alak noon para sa trabaho. Ngayon umiinom ako ng alak para i-comfort yung mga taong nangangailangan ng counseling. Syempre mabigat yung pinagdadaanan. Gusto nila maglabas ng sama ng loob. Umiinom sila, mapababae, mapalalaki. Minsan umiinom ako kasi itong mga kabataang tong hirap akayin sa simbahan. Kailangan ko pa nang mag-hocus-pocus, utuin tong mga to. So nakikihalubilo ako. Kumbaga may dahilan kung bakit ako umiinom. Pero para ipakita pa sa public, yung pag-inom ko, hindi ko talaga siya kaya. Mas gusto ko na umiinom ako nang hindi nakikita ng maraming tao. Like what I've said. Ayokong ma-inspired sila sa akin dahil sa pag-inom ko ng alak. Gusto ko maging inspired sila sa akin dahil sa pag-aaral na hindi mo kinakailangang umasa sa iba kung kaya mo namang gawin siya ng mag-isa. Ganun kasi yung mindset ko, lagi siyang may dahilan. Pag ako gumagawa ng isang bagay, laging may dahilan. Ayun, well, para sa akin, much better na lang, lalo na sa mga kabataan ng CFT, huwag na tayong mag-post na umiinom tayo ng alak. Kasi, di ba nakasulat din naman sa Bible, and we are the defender of the Catholic Church, na huwag tayong magiging sanhi ng pagkakasala sa iba. Di ba? Mas mabuti ng sabitan ka ng gilingang bato sa leeg kaysa ikaw maging sanhi ng pagkakasala. Ganun ka bigat yung kaparusahan nun. Kasi
tayo naiintindihan natin yung pag-inom ng alak. Paano yung mga taong hindi aral? 'Di ba? Paano yung mga kabataan na ang magiging mindset is okay lang naman uminom, basta wag maglasing. So, parang pinapalabas natin is okay lang pala uminom. 'Di ba? Daw na wala namang masama, hindi naman siya kasalanan, pero mas maganda kung i-promote na lang natin yung wag na lang uminom ng alak. No, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Pangalawa, syempre, maging concerned din tayo sa kalagayan ni Father Darwin Gitgano. Syempre sa kanya magre-reflect yan. Sasabihin, o tingnan mo yung mga bataan mo, padre. 'Di ba? Ang pangit tignan kung ang lahat ng CFD magpo-post na umiinom ng alak. Can you imagine na ang mga defender ng Catholic Church ay nagpo-post na umiinom ng alak? 'Di ba? Hindi siya magandang tignan. Hindi siya masama, hindi siya kasalanan ng pag-inom ng alak. Pero sa mata ng mangilan-ngilan na protestante, katoliko, hindi siya magandang tignan. Kaya kung sakali man naiinom tayo, may celebrations, or gusto natin damayan yung kapwa natin, or dumating yung mga barkada natin, di ba, hindi natin may iwasan ng inuman, make it private na lang. Kasi may mga conservative people na hindi sumasang-ayon sa ganyan. Isipin din natin na hindi lahat ay bukas ang isip sa pagtanggap, sa pagpapakita na tayo ay nagiinuman. Lalo na holiness ang Catholic Church pagdating sa usapin, 'di ba? Pinag-uusapan diyan ang kabanalan. At alam natin na maraming mga Protestant na feeling righteous, feeling banal, mababash kayo ng magbabash. So ang gawin na lang natin, make it private na lang, at mas lalo na lang siguro nating paigtingin na hangga't maaari wag na kayong uminom ng alak, kasi yang pakunti-kunting pag-inom, diyan ay lalalim ng lalalim hanggang sa kayo ay hindi na makatakas diyan. I've been there, I promise. At ang hirap niyang talagang layuan. Nanginginig yung buong laman mo, uhaw na uhaw ka, hindi ka makatulog. Yes, before. Napakahirap niya. Nagsimula rin ako sa patikim-tikim hanggang sa nagustuhan ko na siya, naging libangan ko na. At pampatulog ko na na parang hindi ako makakatulog hanggat hindi ako lasing. At ayoko matulad din yung ibang mga kabataan sa ganyang klaseng pagko-content. Siguro much better make it formal, gawin nating maayos, kasi hindi talaga siya nakakabuti na makita naman sa ating mga CFD na may hawak tayo ng bote ng alak. Buti sana kung wine.